Pero hindi kayo mabubusog sa veggies lang. Kaya kadalasan, fish, chicken, pork, beef. Yes! Tatanggalin nyo yung mga nagkakos ng inflammation. These are food na process. Kasi kadalasan sa grocery, ito yung nasa gitna. Pag ganun-ganun kayo. Yung mga real foods, nasa gilid lang. Or mayroong area, nasa wet area. Wet area, yan yung mga kinakatay. Doon kayo mag-focus, mapapansin nyo gumaganda ang sugar. Mapapansin nyo yung blood pressure gumaganda. Basta hindi kayo mag-cheat. Kung nahihirapan kayo, monitor and guidance. Kung nag-i-insulin kayo, hindi pwedeng kayo lang. Napakadelikado yun. Yeah, may mga nag-i-insulin na type 2. Oo, ang dami ngayon. So kung gusto niyo ma-address yung mga condition niyo, yes. Ngayon, regarding sa cholesterol, huwag kayong matakot sa mataas na cholesterol and LDL. Matakot kayo dun sa triglycerides and HDL. Pagka mataas ng trigly, mababagsak ang HDL, risk factor for cardiovascular disease. Because kung normal lahat ng mga parameters except yung cholesterol and LDL, pwede nyo, kahit na-explain ko kasi na huwag kayong matakot, takot pa rin. Hindi ko na maano yan, mapipigilan kasi talaga yan na yung thinking natin. Taas na cholesterol, may stroke ako, magkakabara ang puso ko. No? Kahit na anong explanation ko, takot pa rin. Okay, ganito na ang ginagawa. You can lower your cholesterol, LDL, without taking medication. Fasting, exercise. Pero, syempre, gawin niyo muna itong dalawa. Ang fasting, hindi tayo yung naglo-low carb tayo, pero yung fasting, minimum of 12 hours. Start lang muna tayo doon. Kasi ibang thinking niyo sa fasting. Pagka sinabi niyo ng wet fasting yan, mas maganda yan kaysa dry fasting muna. Mag-wet fasting, mas safer. Pag sinabing fasting, eat whenever you're hungry lang. Pag gutom kayo, ang kakainin nyo, yung safe food list ni Dr. Grace Rocco. Ito yung mga hindi inflammatory foods. Eventually, mag-a-adapt kayo, mapapansin nyo, uy, hindi ako gutom. Kaya ang tip ko sa inyo, huwag kayong tumambay sa dining area, huwag kayong tumabi doon sa kumakain, kasi kahit nakakakain nyo lang, halimbawa, hinihintay nyo si Mister, kumain na kayo, hindi nyo na mahintay, nakakain na. Dumating si Mister, kakain. Magugulat kayo, kakain din kayo. Subukan nyo sa bahay namin. Hindi yung bread na pang-kilo. Okay. If diabetic pa, out muna yan. Lahat ng mga keto bread, kasi may sweetener siya. Unless kayo ang magbe-bake ng bread nyo. Tanggalin nyo lang yung sweetener. Okay na yun. Pero wag nyo gawing meal. Ang problem ng iba, ginagawa nilang meal. Wag. Kasi mararanasan nyo pa rin yung bloatedness. Makikita nyo, hindi pa rin nag-improve. You need to focus sa real foods. Saka na yung mga, pagka na-address na yung sugar mo, ina-allow ko na yun. Ang keto bread nasa Ocean food list yan. Sige po, ayun na. Sabi ng manager namin. So, pwede na yun. Ayan. Allergy, So, usually nuts, processed food. Common cause sa mga bata ng allergy, processed hotdog, tocino, noodles, spam. Nung intern ako sa Maddox, lahat ng ina-admit ko, puro processed food ang kinakain ng mga bata. Tanggalin nyo yan, mawawala yung allergy. Of course, syempre. Sugar.